Ayong hapon sa tanan. So this afternoon, mga kaigsunan, magpadayon ta sa ato ang people in the New Testament. And we are in the Jesus Christ number 37. Ika-37 sa pagtuon nato sa atong Ginoong Hesukristo. Mamarog ta please, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. Thank you for the strength that you have given to us. Thank you for all the lessons nga amo nadunggan karon, Lord, pinaagi sa mga memory verses. And I pray, dear God, that you will bless each and every one, O Lord, nga nagposes sa imong mga pulong and allowing the Word of God nga mulihok sa ilang kinabuhi, Lord, so that we could let this world see sa imuhang presensya sa among kinabuhi. And I pray, dear God, that this time, sa pagwalin ako sa imong pulong, ikaw ang storya, Lord. And I pray that you will be the one that will be honored and be praised in our midst this afternoon. And this is for your glory, we pray, Lord, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Nagpabilin ta mga kaigsunan sa the manifestation of the earthly life of Christ. Ika-37 po ni. And the title of this message is Jesus Transfiguration. Kay bao natag unsa ang nahitabo sa dihang ni transfigure ang atong Dios. Amen. Natingala ang mga apostoles nga kuyog ni Christ sa panghitabo kay murag sa ilang panahon, first time nila nakita nga si Christ murag ni siga, murag siya og kanang fluorescent. Perting hayaga. So dunay nindot kayo nga mga lesson nga makuha nato ani mga igsoon. And we have 5 points that to discuss this afternoon about the transfiguration of the Lord. Sugda nato mga kaigsunan. Number 1, the divinity of Jesus. Napakita ani ang iyang divinity. So the event underscores that Jesus is not just a teacher or prophet, but the Son of God. Mao ni siya dako kayong issue sa panahon ni Christ sa iyang earthly time nga ang mga tao gitan-aw siya as prophet, gitan-aw siya as teacher only, but not the Son of God. Mao na pagpangutanan niya sa mga disciples, kinsa man ko sa inyong pananaw. Mao na, pasalamat ta mga kaigsunan, they believe that Jesus Christ is the Son of God. When in Matthew 17:1 and 2, diri gipakita sa Ginoo the manifestation sa iyang pagkaanak sa Dios. In 1 and 2 sa 17, the Bible says, and after 6 days, Jesus taketh Peter, James, and John, his brother, and bring it them up into an high mountain apart. So gi-special gyud silang tulo, no? Gida sila sa Ginoo dito sa bukid. And was transfigured before them, and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. Pagkahayaga. So nagpakita to sa iyang pagka-Diyos, mga igsoon. So kung ikaw ang nakakuyog ni Christ, unsa may bation nimo? No, gagi-special gyud mong tulo ba? Ato makita mga kaigsunan nga kani si Christ dili gyud ni siya mulihok sa mga tao nga minus og pagtuo niya. Mo na nga iya jung kuan ba kanang gi-separate gyud ang tulo. Mo ra gigidan niya dito sa mountain. So kung atong sabto na mga kaigsunan, sa usa ka dakong pundok, ang Ginoo mo separate gyud na og pipila ka mga tao, choosing those people who believe in Him. Para pakit-on niya og something extraordinary. Kay kung dadon nimo nang mga nagduda, kanang mga nagdigest pa ba? Nagdigest pa kinsa si Christ, mura wala pa na settle ang ilang kasing-kasing sa ilang pagtuo kung unsay kaya sa Ginoo nga buhaton. Muna nga dili gyud ka mapilian para dadon ka sa Ginoo didto sa pagabuhaton niya
nga beyond our understanding, beyond the kanang comprehension na to ba? Kaya ang mahitabo ana, mura na tag masyak. Ha? Unsa na ni? Pero katong nituo sa Ginoo nga, with God nothing shall be impossible, ay ikaw mo'y taral-taralon sa Ginoo sa mga buhaton niya sa imong kinabuhi. Mo na kita, usa ta kasimbahan, pero managlahig experiences, uban sa Ginoo. Unya, mahitabo maguna, diha sa atong panimalay, mahitabo na sa atong personal walk, mahitabo na sa atong pagpangalagad sa church, naminaw ta og usa ka mensahe, dungan ta nga naminaw, managlahi atong experiences, managlahi ang atong excitement, managlahi ang atong lesson learned, ang atong na take home, managlahi mga kaigsunan. Kay kung panguntanon mo after this message, unsa may imuhang nakatunan, managlahi gyud ta. Mo na nga, I hope mga igsoon nga nakita nato si Christ pod nga nagbansiwag sa ato ang pananaw ba. Siya mo'y nihayag, siya mo'y naghatag nato og kanabitong excitement sa ato pagpangalagad. Dili kanang unsa ray nakopya nato sa uban. Kung dili naagi tay personal nga nakita gyud nato si Christ. All right? So, kung sila nituo sila, nakita nila ingon ana si Kristo, He is the Son of God. How do you look at Jesus today? How do you consider Christ today? Di ba, ma-question sa nato atong kagalingon. Because, kung giunsa nato pagtanaw si Christ, diha man na mo manifest sa atong action. How do you serve Jesus today? Na diha ma-evaluate ang imong pagtuo bahin ni Christ. Because people, sometimes, they speak one thing and do another thing. Wala na coincide ang atong istorya sa atong aksyon. So, muna'y kasaganan mga kaigsunan nga may tabo sa mga Kristohanon. Because we come to church to perform. We don't come to church to be prepared. How to serve the Lord dito sa field. Wa man nangita ang Ginoo og performer. Nangita ang Ginoo og servant. Nanawag ang Ginoo og servant. And that is why atong paningkamutan gyud mga kaigsunan nga ang pagganhin nato simbahan is to acquire information. We don't come to church to become somebody in the church, but we come to be informed so that when we go out, we can serve Him. Nga makita ang kahayag sa Ginoo through us. Mo bitaw na, when the Word looks at you, who can they see? Kinsa may makita nila? Ang kahayag ba ni Kristo? O ang kangit-ngit nimo? Naminaw ta mga kaigsunan? Because we are the bearer of that light. We bring Jesus Christ wherever we go. Nga naman, kita man ang iyahang temple, gipuy-an man ta sa Ginoo mga kaigsunan. But it is our choice to show Jesus Christ to the world or to show ourselves to the world. Mawita lang importante kayo, sama ni Apostle Paul, I will put down everything that I gain in this world for Christ's sake. For the sake of Christ. Ang iyang gipasundayag yun si Kristo yun. Mona, if He has given time, kung naa pa, makita na to si Paul karon, if He has given time to speak, He will speak about Jesus. Kung tagaan siya gigayon ba, to speak before the people, He will speak about God. He will not speak about Himself. Muna nakanindot. Kung ingon anita mga kaigsunan, makibaw sila, kinsa man di ay kang tao, kang kinsa man di ay kang kanang sulugoon. Makahibaw ang mga tao. Muna nga, when they look at you also, they will respect you because they know that you are the man of God. You are the man nga gisugo sa Ginoo to bear His word. Kita man na. We are God's servants.
Kita na. Mura mong natingada. Kita na, pastor. Nakasabot ba mo kinsay gidaladala ninyo whenever you go? Nakasabot ba mo kinsay imong girepresent sa dihang nilakaw ka? Ayaw kalimot, igsoon. Ikaw ang mirror. Mirror ka. Dapat limpyo ka nga sa amin. Nga sa dihang mutanaw sila nimo, ma-reflect nimo si Christ. Ang kahayag ni Christ ma-reflect nimo. Wa man tay kahayag kung wala si Kristo. But the good news is, gihimo ta sa Ginoong reflector of His light. Mo na nga kung magkwanta, magkikistorya tagtaw, makita nila kung kinsa ilang gi-represent. Kung nituo ka sa pulong sa Ginoo, dapat makita ang pulong sa imong kinabuhi. Ingon ana ba? Daghan kay mga tao, they believe in God. They said they follow God, but it doesn't show na nagsunod sila. It doesn't show nga ni-believe sila. Mao na usa mga kaigsunan nga nakita nato aning transfiguration. The manifestation nga si Christ is the Son of God. Wala may nakabuhat ani lain. Walay nakabuhat ani lain. Unya dako kay significant mga kaigsunan ang pagpalahi ni Christ ni Peter, James and John. Iyang gipakita nila because Jesus wanted them to see kinsa ilang alagaran, kinsa ilang gidaladala sa dihang nanginabuhi sila. Mo nang makita nato mga igsoon nga sa panahon nga si Christ wala na, before Apostle Paul got saved, makita na to kinsa mo'y grabe kaayo og pagpangalagad. Kanunay ma-mention sa Bible, Peter, James, and John, and Peter, James, and John. Pirmi yun na, magsunod yun ang alana, and Peter, James, and John, tanawa ra God's Bible. Napabay laing masagol ani nila. Come on. Mao sa nakita karon. Bisag kung saon nimong paningkamot nga maduol ka sa Ginoo, if you are not giving yourselves to the Lord and allowing the Lord to use you and to shine His light through you, di gyud ka ma-mention kanunay sa Ginoo. Unya ang i-mention sa Ginoo, ipaagi man niya sa iyang tao. Siyempre, ganahan pa mo makadungog tingog sa Ginoo kanong panahon na. Di ka mo managan. Mo ginay may tabo na to, palitan mo tingog lagkalit, unya way tao, mingaw kayo. Oh, unsa kay bation nimo? Di makita ang Ginoo, Holy Ghost good siya. Holy Ghost, mga kaigsunan. Mana karon kay baong Ginoo, hadlukan kay taoy. Pasalamat ta, written word na. When the word of God be preached, the Holy Spirit is talking. And that is why we need to listen carefully. Para mapasa po nato sa uban ng mga tao. That is what we are talking about, reflection of God through us. Sa dihang ni kuana, ninggawas na ang mga pulong nga gisud sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Upon your reading and you're listening to the preaching of the Word of God, gistore nimo ang mga datas sa pulong sa Ginoo diha sa imong kasing-kasing, that when you go, you speak the Word, reflecting God through you. Ingana ba ka? O sa diyang nakay kauban, kung magladlad na sila sa ilang credential sa kalibutan, muladlad sa kasimuha. Mas grabe ni ako. Oh. Muna magkang nagtungits. Kung muladlad sila sa ilang credential, let them be. Preach to them the word. Di ba? Kung gitagaan ka og platform ba to spread out what you know, let them declare who they are, but you need to declare who He is. Ayaw pakigkuan, ayaw
kanang kompetensya sa kalibutan. Kay mo na kalakaran sa kalibutan. The credentials that they got in this world. Our agenda in life is to declare His Word. To declare Jesus to the world. Amen? Why makalupig, ana, igsuon? Mo na nga kita, hilumon kita, kinsa may nagsig-declare dito. Ang mga alanganin nga mga servant. Di ba? Kanang naay mga personal nga mga tinguha. Dapat kita na. Pagtagaan ganitag panahon mo istorya, atong iistorya si Kristo. Mao na pagpakita sa kahayag mga kaigsunan. Number 2. Nga atong isgutan. Fulfillment of the law and prophets. Diri nakita na to, ma-learn na to sa transfiguration, ang pag-fulfill mga kaigsunan. Duha ka tawo nakita sa dihang nag-transfigure siya. Duha ka tawo nito nga. Alright? Nga dugay nang nangamatay. Usa diha, si Moses, nag-represent sa law. And Elijah, nag-represent sa prophets. Their presence signifies that Jesus fulfills both the law and the prophets, bridging the Old and New Testament. So sa Old Testament, madungga na to ang mga prophecies about the Lord. Pag-abot na sa New Testament, gipulfill ni Christ. Gipakita niya ang katumanan sa mga propesiya. So the law and the prophets, iyang gipakita, mo na gimiting niya mga kaigsunan. Si Moses o si kanang Elijah. Mao na pagkakita sa mga apostoles, naadayon sila kanang kuan, kanang na-amaze sila ba? No? Kinsa man na ilang nakita. Na ato basahon ang bersikulo, Matthew 17:3. And behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. Pasalamat taoy nga sada nakakita sila ba, wa sila nahadlok, wa sila inglayas. Di ba nahadlok ka? Uy, kinsa man yung kaistorya ni Christ. Pero, nakaila biya sila. Nakaila sila ni Moses ug Elijah. Mga igsoon mo rin nakanindot ba? When you are a reader of His Word, when you see them, makakita ta, usa ka adlaw, sa diyang nanatas gingarian si Ginoo. Kaning mga gipangtun-an nato diri, kaning mga giila-ila nato, pinaagi sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, makaila sa ta. Because I do believe, nga wala na ni naabti sa mga apostoles ni Peter, James, and John. Wala na ni naabti ang kanang bodily si Elijah o si Moses. Wala na sila nag-abot. Nasabtan na to igsoon. Pero pagkakita nila, nakaila sila. Wala gingon ni Christ. Peter, James, and John meet Elijah and Moses. Wala, oy. Nakita ka, nag-istorya. Uy, wala, si Moses man na o si Elijah. So, makita na to mga igsoon. Kita, grupo sa mga Moses. Di ba na mo yung image ni Moses, kintahay? Mga igsoon, nindot kayo, atong masabtan ba, nga ang usa ka tawo nga puno sa pulong sa Dios, maka-realize o maka-identify bisan sa mga tao nga naa sa Biblia. Pagkanindot mga igsoon, tungod sa imo na ilhan nga si Moses, mura man siya si Moses. Ako ma-relate na ko akong kaugalingon nga murag si Moses ba. Naningkamot og pagawas sa mga Kristohanon sa Egypt. Nga una nako nga naa nahumol dito sa Egypt. Og nakagawas sa Egypt. Og karon ni balik ko sa mga Israelites diha sa sud sa Egypt para sultian panggawas na mo sa Egypt. Di mo ka-worship sa Ginoo diha. Vocal makay ko mga kaigsunan sa pagwali, get out of your job. Kay mauna ang Egypt karon. Lisod kay iliyok-liyok sa Egypt, oy.
Di ba? Maglingkod na mo diha, magsilabi na, magsikit na mo, puno na, 20-20. O, gis-gis. Pila-pila ko anak, sigaran sud. Uy, kamong na, diya sa... Oh, walo-walo. Pag puno na, alisura isud, ilihok sa Egypt, uy. Maunay imong realidad sa tinuray nga Egypt, kanang trabaho ni mo ba? Lapat kay mong trabahoan, pero usa naman ang imong lugar. Di ba ka pwede ka lingaw-lingaw anang tanan diha, kay kung makitaan ka sa lain na department, huy, ngano na makadirito, makadito. Balik. Mabita na uban, trabaho ko sa Japan, pero nakita ni mong Japan? O nakita ni mo bongbong bangko, trabahoan. Basta job, bisag asa pa kaibutang, job yun na. Amen? Muna mo, dako lang ang imuhang kita kay niadto ka sa lugar nga mas dako o currency ang ilang kwarta. Pero inighunong ana, dali ra hubso ng milyon-milyon mga ison. It will go to the drain. If it is not productive, mahurot yun na siya. Mao na ang blessing sa Ginoo mo, ra gyud di mahurot. Sundon na tong Ginoo, free yourself mga kaigsunan. Unya sa diyang nagbasa ka sa Bible na sabtan nimo ang dagan sa kasing-kasing sa Ginoo, ibutang nimo imong kaugalingon diha. Every time makakita ka, wow, mao ni ang kabubuton sa Ginoo. Maka-identify ka oy. Sama sa pag-identify ni Peter, James, and John, sila nakita nila si Moses ug Elijah. At ito sa Luke, sa iyahang parallel verse. Luke chapter 9, 30 to 32. The Bible says, "And behold, there talked with him two men, which were Moses and Elias, who appeared in glory and spake of his disease, which he should accomplish at Jerusalem." Mo na nadunggan nila sa panagisgot nila ni Elias ug Moses ug si Christ. Unsay gisgutan nila? Ang kamatayon ni Jesus. That he would accomplish in Jerusalem. Pagkaninduta to fulfill what is the Old Testament is talking about. Mauto nga meeting sa Transfiguration. Muna sa diyan nag-meeting sila, ang ilang gisgutan mga kaigsunan, kabahin sa pagluwas sa kalibutan. So nagtuon man ni sila. So it helps them to recognize Moses and Elijah. Because Moses is the representation of the law, and Elijah is the representation of the prophets. Mao na dili lisod nato pagsabot ang kabubuton sa Ginoo pag naay pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Are you following this? Pero kung wa kay pulong sa Ginoo, wa jud ka kasabot sa mga pangitabo sa kalibutan. Iniganhin nimo sa simbahan, sa man ni atong ko ni si tagsinggit, amen, amen. Sa man ni kapuya ni ang pulong sa Ginoo ba, balaan gud na iwali unta na nga hinay ba, hinay. Supak na tas Ginoo, preach the word mga kaigsunan. In season or out of season, imo nang iwali sharply. Di ba? Ibundak ang pulong sa Ginoo para masabtan ko kay gahi kay kasing-kasing sa mga tao. Preach hard. Amen. Dili kay ato ning inday-inday. Musamot kabayot ang mga Kristohanon. Wala kumuwali mo, halawali. Iwali gyud ang pulong sa Ginoo. Na importante kayo mga kaigsunan nga makuanta maputos gyud ta sa pulong sa Ginoo. Nindot kayo, nadunggan nila unsay ilang topic. So unsay purpose? Nganong nagkuan sila? Nag-transfigure si Christ? Unya, nag-meeting si Moses, si Elijah ug si Christ para hisgutan ang fulfillment of the law and the prophets. Mga igsoon. Pagkamatay ni Christ, mo'y gisgutan, ma-fulfill na tong gisgutan before. Kay mo man ay reason, nganong na ay Old Testament. Nagisgot naman nagkaluwasan daan.
Kaysa sugod pa lang sa Genesis, nagisgot na sa problema. Luwasonon yun ta. Kaysa Genesis pa lang, nakasuod ng sala. Tanawa, unsa kataas, igsoon? Unsa kataas ang panahon nga makarealize ta, we are in danger of sin. Amen? And, sa panahon na sa prophets, gi-prophesy na, kung kinsa ang muluwas nato, nga naay manluluwas nga mubalik, and that is why, that very long, nagpaabot sila sa Messiah. Mao na pag-abot na sa New Testament, nag-manifest na si Christ diri sa kalibutan, nagduda sila, di na mauoy, sa manger aguna na tao. They're expecting that the King of Kings, mataw dihas gingharian. Dili oy, gingharian na sa tao. Lahi ang gingharian sa Dios. Mo na ang gingharian sa Dios, wala nag-agad mga kaigsunan kung unsay naas kalibutan. Mo na wag gyud siya nag-apil-apil anang mga dagko kay gingharian. Wag gyud nipili ang Ginoo kanang kinadak-an nga kingdom adto nako ipalusot akong anak. So makita na to ba, wag gyud pride. Wag gyud pride. Kita ganahan mata nga hari ko apil kay ko ani kanang bungga kay ni diri. Ganahan ko ma-identify ani. Amo na mga tao di kay ganahan ma-identify ni Christ. Ngano man, ang simbahan sa mga tinuod nga mga Kristohanon, gagmay man. Ganahan ta ma-identify anang mga sikat, mga ilado, mga kaigsunan. Kung mo na basihan nimo, pitiluoyan nimo. Amen? Where did you go kung asa mo nagwali gyud diha sa pulo sa Ginoo, and let's grow. Let's grow, let's multiply. Let's apply discipleship. Leverage. Mo man ipasabot ana. Musayon og samot ang trabaho kung managhan ang mga Kristohanon nga nakasabot. Amen? Kinahanglan makasabot ta. So kani, nakasabot na ta. Unsa di ay reason sa transfiguration para ma-fulfill ang law and prophets. Number 3, the need for spiritual experiences. Nindot kayo ni. Unsa may need sa atong spiritual experiences. Sa dihang nakita ni Peter, si Elijah o si Moses, tanawa, Peter's desire to build tabernacles shows a human tendency to hold onto spiritual experiences. Nakita nila na ada yung desire, nikalit lang, nikalit. Kani si Peter yun, very quick. Pagkito nini mo siya senaryo, na ada ni siya mauna-huna. O sa mga kwan pa, kanang sa networking pa, maunay makita ni mo sa stage nga magyaw-yaw. Quick kayo, utok ba? Dali ra kayo makakita og kanabitong unsay isulti. Kay lisod kay ni tao nga inigbalog diha, mauna-huna pa tepa. Nya hunong nasad. Ang maminaw po magduka. Di ba daga kay gap. Grabe si Peter, dali kay nakasulti mga kaigsunan. Look at verse number 33. Sa Luke chapter 9, verse 33. And it came to pass, as they departed from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here. Nalipay sila. Lord, salamat kay gidako nimo. Tepa, naka-feel ba mo sometimes dadto mo sa usa ka lugar nga mura kag na-amaze? Wow! Uy, thank you kayo ha, nga imo kong gida dire. Na-open akong mind. Mo na ilang gi-feel mga igsoon. Kaya sometimes atong mind is very close. Nakatutok rata sa usa ka butang, sa usa ka lugar, unya sa usa ka kanang buluhaton, hantod nga gidaka sa usa ka lugar nga na-open ang imong mind, uy dili ra man di ini about this one. Dako man di ay ning opportunities kalibutan. Nagtuo ra man kog naara diri. Pagkanindot ba di ay sa opportunity? O mo na nagpasalamat ka mo ni nitabo nila. Lord, it is good for us to be here. Muna sa iya kalipay mga kaigsunan, nakahangyo siya. And let us make 3 tabernacles, 1 for thee, 1 for Moses, and 1 for Elias. Not knowing what he said. Kay wa man out of nowhere ang iyang desire ba? So sa kinabuhi nato, ang teaching diri, sa kinabuhi nato, sa diyang na-experience ni mo si Christ, mura kang maghimog remembrance of that happenings.
O diri, as a church, nilihok ba si Christ sa imong kinabuhi? Nilihok ba si Christ? Na-bless ba ka sa paglihok ni Christ sa imong kinabuhi? Kay kung tinuod na, mga kaigsunan, ikaw na ang usa ka tawo nga miingon, tukuran nato og nindot nga kanang monumento si Kristo diri. O sao na to paghimog monumento ta kay baw sa itsura ni Christ. So ipaagi na to sa mga building nga atong ipakita, ipasundayag na to nga this building is the Lord's. Mo na nga church building, mga facilities sa church nga gamiton para sa pagsabwag sa ebanghelyo sa Ginoo, diha na to ihapak if we are really experiencing Christ. Kita mo excited kay magtukod og building para sa Ginoo. Mo na makita na to mga kasimbahanan gagmay kay wala ka experience ni Kristo. Mo na nangutan ako ninyo na experience na ba ninyo si Christ? Let's build something that we can hold on to that experiences. O, nag-share ka sa pulong si Ginoo, naluwas. Lipay kay ka. Asa man ani mo dadon niya? Mo bitaw na pag naa na to'y madadiri, atong ampingan mga igsoon because they also see something. They experience something when you share the word of God. Nya pag abot diri nakakita sila og kanang opposite. Muna ka ng mga bag-o, dali, ma-discourage. Kinakita man nila, uy, lahi man nila gitudlo sa akong nakita. Nya di pa naman na sila kasabot, kani puros masakito ni nadiri mo, bitaw na naresibahan, kay ginapanday pa na sa Ginoo. O kabantay mo na mga building, mga kaigsunan, na dali ra mahuman, may na McDonald's, human na. Di ba? Pero naay mga uban nga mga building nga gitukod, like sa mga churches, dugay, kay mahuman. Matay ano sa ng kabilya, una masumpayan. Grabe pagtuo eh. O nga naman, ang ilang pagtuo, naa sa resources sa uban. Wala sa ila mismo. Muna yung problema, wapamanta, wapatatagais Ginoo. Uy, pangita mo, uy! Gamiton lagi mo sa Ginoo. Muna sa diha, musugo na tag-build mga igsoon, di na ito patugayon, uy. Wala, naluya na inyong mga naong. Sige na taan niyo. Oh, mamalitag simento, pila ka sako imo, pila ka sako imo, o pila ka kuan imo, kahoy, pila ka... Nakuyawan na mo, ana. Hindi agi biyata na sa una. Hello? Pero sakto atong pagtuo mga kaigsunan, God can afford. Just experience the Lord. And it will be converted into materials. To build something that we could hold on to that experiences that we have with the Lord. Muna nindot kayo. Pero kanang walay experience with the Lord, muna kapuyan. Hanapod. Mingon na sa niron. Kahoy. Muna nagsimba ni mo, nag-build na ta sa kuan, sa building. Nigsuod ni mo, wala na kay panagang daan. Mauna na yung panahon na mag-raise na ni pastor, mangihi sa ko. Mangluwa sa ko sa gawas. hadlo ka maka-pledge. Unya kay napugos man, mo pledge na lang, pero wag yun niabot. Di panalanginan kasi Ginoo eh. Mo man ay reason, nganong mo kwanta. Kay nalipay maka. Kabantay ka na tao, nalipay nga unsay gibuhat sa imuha? Grabe. Pangkahan nimo, imong dadon bisag asa, mga kaigsunan nga malipay siya. Ingon na ba kay nga naman na-bless ka sa iyang kinabuhi? Wala kay pugong ba? Na-bless ba ta ni Christ? Mo na mangita din kag something na maka-take hold ka ana ba? Nga kalipay, nga may numduman nimo. Nasabtan na to mga igsoon. Mabito na mga events sa imong kinabuhi, birthday baron nimo unya it so happen na tagaan kag nindot kay nga blessing, pupalit jud kag something to have that memory. Kani sa ako ning birthday, ano mga butang bagibutang mo sa balay, kani birthday na nako lipay kay ko ani. Ingon na tempa, ingon na ba mo? Nga naa kay object nga imuhang kanang imo paliton baron o imong himuon para
mahinumduman nimo kana nga memory ba? Way ayon niyo oy. Bisag picture naman lang. Na kay mabalikan ba to enjoy the past. Ang problema na to, ang atong memorya, pirti pag yung tinawa, ang mga problema man, ang mga sala nga nabuhat sa ato ang kauban sa kinabuhi, mao may vivid kaayo. Kunya nahitabo to, panahon pa sa mga SD. Kanang panahon pa sa mga, kanang kuan pa, Betamax. Panahon pa ana. Pero pag abot na sa karong panahon na, 4K may gawas. Grabihoy mo manggikuan, gi-convert man nimo. Pero ang katong mga nindot nga dapat imong hinumduman nga ma-encourage ka sa inyuhang relasyon, nagpabilin mang Betamax. Unya karat-karat na. Kay pirti nagkaraana. O, nakahinomdom ba mo sa inyong first date? Nakahinomdom ba mo sa inyong first nga gihatag o sa imong pag-promise, I will never leave you nor forsake you. Gisunod pa nimong statement ni Christ? Wa gibuwagay ha? Kahit maputi na ang buhok natin ha? Grabe kayo sa aray niya. Sa diyang sa gubang na mong problema mga igsoon, bahalag mga kuano, di na ko anang puting buhok. Di na ka makikuptanay. May sinugdanan, promise. Diba? Mabito na naikasal para magpinirmahay ta sa atong promises. Pag sinaaray, nga naman, tinuod makana. Make a commitment. Si Christ tinuod, mga kaisunan. We should also be true. Kung tinuod ta, maka-experience you ka ni Christ. Sa dihang na-experience ni mo si Christ, build something that you can remember how great our God is. Mo na reason, let's experience Christ. Kaysa ako nakita, mga kaisunan, pipila pa lang, naka-experience yun ni Christ. Kaya kanina naka-experience ni Christ, excited mo ani sa simbahan, excited mo share kabahin ni Christ, kaya na-experience yun niya. Diba? Pareha na sa Linan Green ba? Kung wa pa ka nakita, gamay pa kayo mo istorya. Si Linan Green, yun naman ni Linan Green. O, tanawa ito naka-experience ni Linan Green, o. Mga kaisunan! Grabe kayo! Grabe power! Uy, hulog na! Humubuto na imong mata. May ilan na to eh. Pero katong wa pa dyan ka-experience, tuwa na, naglingkos kilid. Unom na ko kabuhan diri, wa mo di. So, tiyan mo, pag naka-experience mong in cash, naka-experience mong withdraw, grabe. Mas daghan kag masulti. Labi na gyud kung maka-withdraw na kag milyon. Patanawa itong mga kuwan dito. Ito pag-ingon ni Mars nga, kamong nito, naamoy mga kaliwat, naamoy mga igsuon, hutdo na mo! Hutdo na, tunwat na kay makuha! O tanawa to katong pulis, hutdon! Grabe. Naka-experience magod sila. O diba? O kana, makita na ka og milyon. Ay kung di ka palit og balay, muna na imuhang object to hold on to that experience. O, ni-income na kag milyon, nipalit kag sakyanan. Kada gunit nimo, katas ng Linan Green. To hold on to that wonderful experience. Di ba? Nakasabot ang mga kaigsunan. Muna'y gibuhat nila. Muna'y gibuhat ni Peter. Niyon siya, pagtukod tag tabernacle, Lord, let us build a tabernacle. Para maka-hold on sila adto nga experience, once in a lifetime experience. Nga nag-meeting si Christ, walang tunausab. Nag-meeting si Christ, Elijah ug Moses. Muna niyo sila nga, kinahanglan mahinumduman ni nato.
magtukod ta og tabernakol. Mao na siya kita pod karong panahon na. Oh, let's experience Christ. Unya, kanindot sa atong experience ni Christ, atong i-reflect sa atong itukod para ni Christ. Dire. Di ta mauwaw, igsoon, nga samtang naata dire, gitukuran tag mansion dito, unsa atong gitukod para ni Christ dire. Hinumdumi ha, ang tiil sa Ginoo naa sa atong kanang simbahan. Naa dire. Ya, unsa may atong patumban ni Christ kaning mga klaro. Paninduto na to eh. Gihimo gud ng tumbanan sa Dios. Kung diin siya makahatag sa iyang presensya. Di ba? Kanang mga artista nga kabadlongon na red carpet oy. Dili papasuhon anang ordinaryo lang ako kinahanglan red carpet gyud. Kay mga sikat man. May pa sila. Nakasabot pa taas sa patumbon. Pero si Christ, asa na ito gipatunog? Dako kaya ng problema. Alright? Now, number 4. Nato nga makita diri. The importance of listening to Jesus. Maminaw gyud ta ni Christ. Kay kani sa transfiguration, giingnan sila. Tingog gyud sa amahan. Tingog sa amahan. Pipila lang kahigayon nga nitingog ang amahan sa New Testament. Pipila kahigayon, baptism ni Christ, kaning transfiguration. Nitingog ang amahan. Luke chapter 9, 34 to 35. Tanaw ko sa gisulti sa Bible. The Bible says, while he thus spake, there came a cloud and overshadowed them. Imagine na how sa netabo. And they feared as they entered into the cloud. Mura sila gilamoy sa panganod. Kamantay mo to amos bukid unya nagfag. Ang panganod ba ni anha di na magkita ay oy. Di na nakita sa unahan murag napapas ang bukid ba. So muna ilang na experience unya nahadlok sila. There came a voice out of the cloud saying, "This is my beloved son. Hear him." Gibuhat nila, lahapa sila, duko sila mga kaigsunan, nadunggan nila ang tingog. The importance of listening to Jesus. Mao na siya ang pagsulti mga kaigsunan, the voice from the cloud saying, "This is my beloved son in whom I am well pleased. Hear ye him," emphasizes the importance of listening to and obeying Jesus. It's a divine endorsement of Jesus' authority and teachings. Adtong panahon na gipadungog ang iyang mga disciples. Unsa ka importante ang pagpaminaw ni Christ. Karon, unsa ka nga klase maminaw sa pulong ni Kristo. Gi-introduce yun, gi-endorse yun siya samahan, paminawan ninyo akong anak. So those who listen to the Lord, sila na to ang makasabot sa kasing-kasing ni Christ. O sila na to ang maka-experience ni Christ. O sila na to ang makahimo og something that they could remember their experiences with Christ. Importante ang paminaw mga igsoon. And lastly, overcoming fear with faith. What do you have today? Fear or faith? Paminawa mo ko gulingon. Unsay naasay mo ko sing-asing karon? Pagtuo o kahadlok? Unsay pasabot pag ang imong naangkon kahadlok? Unsay pasabot? Unsay pasabot? Kung walay faith ba, unsay pasabot? Kahadlok mo naa. Unsay pasabot? Absence of work, absence of action. No action! Jesus is looking for an action man. Mabit na bisag si Peter, very impulsive, but action man siya. He talk much, but he act much also. Nagmatch. Pero naay mga tao nga
Daghan mo istorya. Why action? No? Unsa may mubunga? Ang istorya o ang action? Daghan kay mga tao ngayon, ikaw, patyon doon ta ka. Di man nina, patyon ta ka. Buhi gyapon. Huwag yun namatay. Pero na yung mga tao, wag yun, istorya-istorya. Action man. Di ba? Ang naay resulta, katok action man. Di ba? Mamilyonaryo ko ng tuiga. Niya pagkama, sige lang. Ano sabi na itabo ni mo? Wala man kay aksyon. Igor naman ka nangandoy, unya pagkama nagdamgo. Pagmata ni mo, nightmare. Kaya mo nakita, wala. Action. You want to have a disciple? Go and find it. Go and share the gospel to many people until you can find a disciple. Dili pasabot mga kaigsunan, usa imo gisharean, imo dayon gi-disciple. Wa pa kay bao kinsa ipa-disciples Ginoo nimo. Share og daghan until you can find kinsa imo discipleon. The same thing sa atong resources. Share the opportunity to many. Hantod makita ka diha og right person nga imong ibutang diha sa imong network. Kay importante man ang imong gibutang sa network na ay idea unsa iyang gibuhat ngano na siya diha. Ngano man, if you're building a network, unya why kalibutan ang ibutang diha kakapoy build sa network alone. Alone. Mo nang tanaw niyo kapuyan niya to resources pastor di kuha na pastor kay ngano man what if di manglihok ang mga tao ngano kana may butang. Teber kasabot mo. Ayong ibutang na kay di man day na siya molihok di ay. Hello? Ara kalindot lang. Pag naa kay gibutang nya wa nilihok, next time butangin na siya molihok. Unya ayog kumpleto ha. Para makarealize siya nga ikaw na dato siya wa. Kaya kung imo kumpituhon, pwede dito madato at ay buhaton ay. Di na siya kay buhaton ay. Di gahangos ka, siya mas nakong income kini mo. Luuyan ni mo ay. Mo na nagi action gyud. O dire. Pag naa kay faith, unsa may makita? So wala si fear. Unsa makita? Result. Kay kaning tao nga nay pagtuo, mo ni sila ang mga tao nga moanbak bisag way nakita tugdunan. Kay unsa may gamit sa pagtuo kung kay baw kaasa ka mo landing? Sabdan ninyo? Mura pag niambak ka nga ambak ko, bahala nagnay tugdunan o wa. Kay naa may mando nga ambak. Wala liman ka ning ingon ang Ginoo, ambak! Wadyo ka ni ambak kay nakas kadlok. O kay numdum mo ato nagbitay sa bagon. Kani laagan naging magabi nya nas kabukiran. Maka-relate gyud ani taga bukid. Laagan kayo, nahutdan og torch, nahutdag suga ba. So, hala hinahinay siya kuan lakaw sa bukid. Ngit-ngit na kayo. Nadugay na slide gyud siya. Pagka-slide niya, hala, sige na, makuptan ba? At ito, nakakupot ko siya bagon. Hala, wala na siya namuhi. Yang gianan na po yung mga bagon diha, gidaghan niya, yang giliko siyang lawas. Ampo siya sa Ginoo, Lord. Kailan, luwas ako, Lord, luwas ako sa akong sitwasyon karon. Nay, tingog na ingon ba? Buhi ang bagon. Lord, mo kung patyon, Lord. Patyon na dyan ko ni mo, Lord, karon. Nagpasalamat kay kung naibagon. Di tingog na sad. Buhi lagi ang bagon. Wagi siya namin na, oy. Hantod nakatuog siya mga igsoon. Nabuntagan. Dito sa bagon. Kay mo, ang tinuod, ang iyang tiil, anak na lang distansya sa yuta. Di pwede sa kita siyang lawas, nakatuog siya sa bagon. Pagkana niya, yuta naman din. Di yun makapiag mahog.
Uli sa balay, murang gikulata. Dagang kaglabhag kay, ang bagon, mura naman ni, mura ning luta, uy. Usahay ba, kaning watay pagtuo, kahadlok mo ina Daghan kita glabhag sa kinabuhi. O, ganahan pa mong labhag. O, ilabay na ninyo kahadlok. Naminaw mo? Ilabay na ng kahadlok, oy. Kay matod pa, basig. Basig ka ng, sakit ka na tungod na ng kuan ba, ka ng dahon sa marisi. Ay lang gaba-gaba kay wa man tana. No? Sig maigo ka na magdahon sa marisi. Na again, ayaw gyud kanang fear. Because fear is the absence of faith. But faith is also the absence of fear. So if you are a man of faith, there should be no fear in your heart. Ambak. Muna sa among kinabuhi, money is not the issue. Mulayat may bisag way kwarta. Ngano man? Dato man ko sa pagtuo. Unya kani nga pagtuo mo'y nakapalig-on sa akong pagrisgo. So, ang Ginoo mo ikaw, pero di ko mo ambak kung way kalinaw. Mula na nakanindot. Na-learn na nako mga igsoon ang pagpangita og kalinaw sa kasing-kasing. So if there is no peace in your heart, don't jump. Pero kung naay peace, bisag wa kay makitaan, ambak oy. Amen? Ambak. Wa kay baw, kutsyon dayto imong matugdunan. Usahay God, kaniya tungo na huna, advanced thinking to something that is not good. Ang atong advanced thinking ba padogs bati. What if kung amba ko niya tunok ko na diha patay ko? O di ba? Ni what if inigambak nimo? Kuan dito kanang puros salapi dito imo matugdunan. Puros papel. Bahalag mapiang oy. Muna daghan kay na miss natong opportunity because we are afraid. Usa ka training among naapilan sa Salad Master sa una kanang fear usa ka baga kaayo nga wall nga nag-ali sa tanan nimong desire tuas luyo. Fear ra gyud mo nakaali. So what will you do with that? If you know nga ang imong mga desire to adto luyo sa fear. Bungkaga ng fear oy. Bonay gaali sa imong mga desires. So, throw away the fear. The disciples fear, and Jesus' comforting touch remind us that in moments of divine revelation or personal fear, Jesus is there to reassure and guide us. Kung nitabo diri sa diyang gilamoy na sila sa cloud, mga kaigsunan. Kung sila gibati, nahadlok sila. Pero sa ilang kahadlok, mga kaigsunan, ang personal touch ni Christ, naka-comfort nila. Tanaw kung unsay nahitabo, mga igsoon, sa Matthew 17:7-8. Matthew 17:7-8. Tanawan sa nahitabo. And Jesus came and touched them and said, Arise and be not afraid. Because when you are afraid, you cannot see the possibility of what Jesus can do. Murag imo mag-ipagamay ang Ginoo ba nga di kayas Ginooy? Unsa may dili kayahon sa Ginoo? Uy, paminaw mo. Unsay dili kayahon sa Ginoo? Wala. Yung anong wala may action. Mao na nagpabilin ka kung asa kadapit, walay progress. Tungod kay naa kay kahadlok. Stop being afraid and start believing on Jesus. He will bless you. There is a blessing waiting for you when you follow Him and obey Him. Nindot kayo mga kaigsunan. Verse 7 and 8, no? Be not afraid.
In verse number 8, the Bible says, and when they had lifted up their eyes, they saw no man save Jesus only. Nawa na ang ilahang object sa kahadlok. Kaya pagkakuha na panganon, piyong sila, piyong! Duko, kay hadlok kay sila. Pag yun ni Christ, ay mo kahadlok. Kuyog manta. With God, nothing shall be impossible. And who can be against you if you are with the Lord? Nanawa na good. Ug pagkadungog nila sa tingog ni Christ, ano sila? Wala sila nakita. Si Christ na lang nabilin. Kung mutuo lang kita sa Ginoo, mga kaigsunan, mga wagtang ng atong gikahadlukan, ang magpabili na lang si Kristo sa may teaching diha. Do not focus on problem. The more you focus on your problem, the more you cannot see Jesus. But if you focus on Jesus, the more your problem will disappear. Mga wagtang na hinay-hinay. Mao na kung ikaw karon paminawa imo kaugalingon, unsa may naa sa imong kasing-kasing, kahadlok o pagtuo sa Ginoo. Mao na kung ang kahadlok mo naa sa imong kasing-kasing, di ko kita sa ni Christ nga kaya niya bisan unsa. Mao na kamong nagpuyo sa kahadlok, naamos kangit-ngit. Kaya nagpiyong-piyong pa mo. Ang inyong nakita at kahadlok, bukahag na imong mata, God. Bukaha imong mata ba, kinsa imong kuyog. Kinsay nagpuyo diha sa imong kasing-kasing. Kinsa mo yung naguman-uban imong nagsigig, ingon, ay kahadlok lagi, ay kahadlok lagi. Pero di makamubok ka. Hadlok lagi ko. Kay ang nagpabilin sa diyang ni piyong ka, ang image sa nakapahadlok nimo. Kaya ba tendency sa tao makita ungo mo piyong. Unya nawa ang ungo. Nagpabilin sa imong utok. Kasabot mo. Munam kita kikag ungo, ay juk piyong eh. Ganoon. Ayok piyong eh. Kaya nga naman, magpabilin na sa imong memory. Bahalag kit-kiton. Kay the more mga kaigsunan nga mo piyong ka, mo na nahadlok ka, piyong nga nimo, di nakita ni Christ. Because you cannot do something if you close your eyes. So you are holding and embracing that fear in your heart. Murag imo nang gibutangag dead end ba? Wala na mada. O tanawa itong mga nasunog, nangamatay sila kay, nipiyong nga lang sila. Ning tago, kung asa sa ni suksok, uni ang pinaka-worst nga giatuan, kana pa yung banyo. Pagkaluyag, sunog, sud kas banyo, sigurado yung kang luto. Dito na lang, piyong. Sabay matabag ng piyong. Kaysa mangita kag paagi, kamang kam, ngita ka di, asa ka makalusot, di. Napakay chance. Muna kasigaran ng mga taong may kahadlok, mao'y survivor. Pero katong mga taong hadlokan, casualty. O, sa may gusto nimo, kahadlok o pagtuo? Ang pagtuo is with action. Ang kahadlok, no action. Can you prove your faith with your action? Can you prove your faith with your action? It depends on you. Mo nang wa may bunga, kay mahadlok jud ka mo abli sa Bible. Kay nga naman, ako na mo nagisuwayan, Pastor, perti magkurugas Bible ni noon. Di na ko kabasa, Pastor, kay murang magnaglinog. Ikaw ray galinog. Ang nakapalinog nimo imo kahadlok. Kung way bunga mga kaigsunan, nganong providean mangkas Ginoo. Na, tubag ko na. Bisa pag unsa kanindot ning atong resources, kung wala kay intention nga mamunga, nganong providean magka. Nakasabot mo? Muna ka nang atong every Monday dire, that is an opportunity for you to bear fruit. Naaba ka? Oh, para mawa imong kahadlok. Hala, dadiri mga kaigsunan. Na, kay wa tay kahadlok mo share sa pulong sa Ginoo. This is now our moment to let Jesus shine. Dili kita mo shine. No, kay kung kita mo shine, agtang na gyud mo sinaw nato. Diba? But we will let Jesus shine. Let's preach the gospel to them. Atong pundukon ang mga Kristohanon and letting them see
that networking is the best venue for soul winning. Networking is the best business to incorporate with discipleship. Kay parihas ra gyud mga kaigsunan. Samtang nag-discipleship ka, nag-income ka. Samtang nag-income ka, nag-discipleship ka. Pagkaninduta. Kuyog ang imong pamilya. Oh, ni duty ka, kuyog imong asawa? Sa diyang nikaon ka, kisa may mo kauban, imong asawa? Sultihan ta mo, the more kuyog na imong asawa, kung diin mo maglakaw-lakaw, the more ka mahigugman niya. O karon, ako lang i-example ni si Raymart. Ikaw, Brad, ikaw. Naman kastubangan. Sa diyang magsige ka og hatod, Brad. Hatod og mga kuan. Kuyog ba imong anak, imong asawa? Dakpon ka. Okay, magutong-utong pero may makina. Di mo na mabuhat, uy. So pila ka oras ang imong gihatag sa imong trabaho, away ka kung diin ka, kung kinsa giintrigo sa Ginoo nimo. Away ka to protect them. Away ka to guide them. Nakita ninyo? So mistake yun na siya. Di na mo design sa Ginoo para sa mga Kristiyano. So dapat maminaw mo kay mo may reason nga nung namoy pastor, I cannot make that decision for you. Pero mga kaigsunan, I can guide you. O ginaot pa, nga maminaw ka sa guide. Mo bitaw na, nagiyahan na ka, gahi kag o, nahitong pawak na ka sa imong wrong decision. Ay, jugkog, samuk-samuk ka. Kaya kung samuk-samukon ko nimo tungod sa imong sipiat, daghan pa kay kog buhaton. Amen? Pastor man ko, di mo ko doktor. Di ba? I will guide. Pero, pahunungon ko sa akong obligasyon para atimanon ti ka nga gahi kag o, muragwa na sa akong jurisdiction. You go to God and He will heal you. Are you following? But let's work together, mga kaigsunan. Let's work together. Nga naman, safe gyud ta. Pag mangalagad ta sa Ginoo, safe ta. Wa gyud kalisod. Pero nakita nako nga nadagma ka, nga nakiglakaw ka, ako gyud mo hulbot nimo. Brad, barug. Oh. Kay kumrad man ka. Hello? Wa man ka ni kuan ni hawa sa linya. Mo na magtinabangay gyud ta. Kay usa ka adlaw ako na say madagma, ikaw na say mubira nako, pastor, barug pastor, kaya pa nato ni. Di ba? Mo na nakalindot kung naa ka sa truck mga igsoon, makadaog pa ka bisag na nadagma ka, kita mo atong lumba dagan nga ang babay paglayat niya sa primero niyang layat sa ikaduha, nadagma siya. Siya na last, pero siya nakadaog. So dili ni pasabot nga nadagma ka, pildi na ka. Pwede gyapon ka makadaog. Ang importante, naa ka sa right track. Kaya kung nadagma to siya, nigawa siya sa track, niya nidagan siya, wala to, disqualified na. Wa man siya nibiya. Nagpabilin man siya sa iyang track. Wa man siya nangawat og lane. Amen? Pero kaning sigag balin-balin og lane. Bangga kam dugay. Amen? So that is the transfiguration of the Lord Jesus Christ. Daghan kay kog nakatunan nga mga prinsipyo, mga igsoon. And I hope nga na-relate ako ninyo. I hope nga inyo siyang nakuptan ninyo, mga igsoon. And let's apply this sa ato ang pagpangalaga sa Ginoo. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this opportunity to listen. And thank you, Lord, for rebuking our mistakes. And please help us, dear God, to amend it. Help us, dear Lord, nga among baguhon ang mga nabadlong na nimo sa among kinabuhi. Tabahangin mi, Lord, nga dili magbagahion ang among ulo. Tuguti, O Dios, nga ikaw gyud masunod sa among kinabuhi kay sa musugot mig sa dili, ang imo magyong kabubuton mo ay matuman. Dili man ang amoa. If we force our own way, igo rami nga masakitan ana nga desisyon
apan ang ending, ang imong gihapong kabubuton mo'y matuman. So please help us, Lord, nga sa among pangalagad nimo, sa among pagsunod sa imuhang gisugo namo, nag-enjoy mi samtang among gitrabaho, ang imong gipatrabaho, hangtod nga nakaabot mi sa kadaugan, nindot nga kinabuhi ang among maangkon. Because there is always joy in serving you, Jesus. Thank you so much for this time nga kami nagkapundok para sa imong ngalan. And please allow this invitation, O Lord, tonight nga makapahimaya nimo as they come, O Lord, to respond to this message. Please, Lord, help them to have that right heart and faith in their heart, O God, as they speak with you tonight. This is for your glory, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Now is your moment. Now is your time.